April 17, 2011 sa Charlotte, North Carolina, isang bahay sa isang tahimik na kapitbahayan ang naging eksena ng isang karumal-dumal na krimen. Ang wala ng buhay na katawan ng 38 years old na si Marisa Clark ay natagpuan ng kanyang anak sa kusina. Las-las ang kanyang lalamunan at magulo ang loob ng bahay, halatang may labanang nangyari. Ang dapat sana ay isang ordinaryong umaga ng linggo ay mabilis na naging isang komplikadong imbestigasyon sa malagim na insidenteng ito. Sino nga ba ang tumapos kay Marisa at paano siya humantong sa ganitong kalupitan? Si Marisa Clark, isang tapat na may bahay, ay ikinasal kay Thomas Clark, isang matagumpay na ahente ng real estate sa loob ng 15 taon. Meron silang 2 anak, ang 14 anyos na si Emma at 10 taong gulang na si Jake. Sa labas kung titingnan, mukhang perpekto ang pamilya ng mag-asawa. Gayunpaman sa likod ng mga saradong pinto, si Marisa ay may itinatagong sikreto na kalaunan ay hahantong sa kanyang malagim na katapusan. Sa pagitan ng January 2010 at June 2010, nagsimulang magbago ang buhay ni Marisa sa mga paraan na kahit siya ay hindi lubos na nauunawaan. Nagsimula ang lahat nang dahil lamang sa isang maliit na tagas sa kitchen faucet, isang patak lang na ikinaiinis ni Marisa sa tuwing gagamit siya ng lababo. Si Thomas, ang kanyang asawa, ay palaging abala sa kanyang trabaho sa real estate at walang oras upang ayusin ito, kaya nagpasya si Marisa na tumawag ng tubero. January 5, 2010, dumating si Ryan Hayes sa tahanan ng mga Clark bandang 10:00 ng umaga. Siya ay isang lalaking nasa early 40s, matangkad, rugged at may kamay na kitang-kita ang karanasan ng maraming taong pagsusumikap. Hindi sila magkakilala, noon lang din sila nagkita ni Marisa. Ngunit may kung ano kay Ryan na nagustuhan ni Marisa. Tahimik lang ito kung magtrabaho. Hindi masyadong kumikibo pero tumutugon naman sa mga tanong sa kanya ni Marisa. Nagustuhan ni Marisa ang kalmadong kilos ni Ryan, kabaliktaran sa kanyang parang natataranta kung kumilos. Agad ding umalis si Ryan matapos ang kanyang trabaho. Pero hindi mapigilan ni Marisa ang kakaibang pakiramdam. Sa mga sumunod na araw, hindi mawala sa isip ni Marisa ang tuberong si Ryan. Nagtataka din si Marisa kung ano ang meron sa tubero na nag-iwan sa kanya ng malalim na impresyon. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit napansin ni Marisa na parang umaasa na siya na sana'y muli silang magkita ng tuberong si Ryan. Kaya nang magsimulang magbara ang lababo sa banyo, noong unang bahagi ng February, hindi nagdalawang isip si Marisa na tawagan muli ang naturang tubero. February 12, 2010, dumating si Ryan sa tahanan ng mga Clark mga 9:30 ng umaga at naramdaman ni Marisa ang hindi maipaliwanag na pagkasabik na makita ito. Habang nagtatrabaho si Ryan, mas lumalim ang kanilang pag-uusap ni Marisa kaysa nung una. Pinag-usapan nila ang kanilang buhay, ang kanilang mga pangarap at ang mga bagay na nagpabuo sa kanila kung sino sila. Natagpuan ni Marisa ang kanyang sarili na tumatawa nang higit pa kaysa sa mga nakaraang taon at napansin niya na mas matagal na kung makatitig sa kanya ang mga mata ni Ryan. Pagkaalis ni Ryan noong araw na yon, nakaramdam ng kilig si Marisa na matagal na niyang hindi naramdaman. Alam niyang mali ito ngunit hindi niya mapigilan. Matagal na silang kasal ni Thomas at napaka-predictable na nito para sa kanya. Mabuting tao naman ang kanyang asawa at isang mabuting ama, ngunit para sa kanya ang kanilang relasyon ay nawalan na ng kilig di gaya nung mga unang taon ng kanilang pagsasama. Pero kay Ryan, iba ang nararamdaman ni Marisa. Kinikilig siya sa nasabing tubero at hindi siya sigurado kung may lakas ba siya para umiwas at lumayo sa tentasyong ito. Sa mga sumunod na linggo, hindi na talaga mawala sa isip ni Marisa si Ryan. Nagsimula siyang gumawa ng mga dahilan para muli itong makita. Naghahanap siya ng maliliit na issue sa paligid ng bahay na kailangan ayusin, kahit na ang nasabing sira ay hindi naman talaga nangangailangan ng tubero. March 2, 2010, tinawagan ni Marisa si Ryan upang ayusin ang problema sa presyon ng tubig sa shower. Pagdating ni Ryan mga 10:15 ng umaga, ramdam na ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Alam nilang dalawa
na may kung anong kakaibang damdamin silang nararamdaman sa isa't isa. Pero walang nagsalita sa kanila. Sa halip ay nagkunwaring parang wala lang at nagpatuloy sa pagkukwentuhan habang nagtatrabaho si Ryan. Sa pagtatapos ng Marso, hindi na maitatanggi pa ni Marisa sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman. March 25, 2010, pinapunta niya si Ryan sa ilalim ng pagkukunwari na ipapaayos niya ang tumutulong tubig sa ilalim ng lababo ng kusina. Pagdating ni Ryan mga alas 9 ng umaga, kumakabog na ng husto ang dibdib ni Marisa dahil sa pananapik. Saglit silang nag-usap pero sa pagkakataong ito, iba na ang usapan. At hindi nagtagal sa kanilang pag-uusap, wala sa isip na sumandal si Marisa kay Ryan at hinalikan ito. Nadala na rin si Ryan, hindi na rin napigilan ang kanyang sarili. Dahil sa dalawa lang sila sa loob ng bahay sa mga oras na yon, malayang nagtalik ang dalawa ng maraming beses sa loob ng mahabang oras. At alam ni Marisa na mula sa sandaling yon, magtutuloy-tuloy na ang pagkakasala niya sa kanyang asawang si Thomas. Mula ng araw na yon, nagsimula silang magkita ni Ryan ng palihim. Laging maingat na itinatago ang kanilang relasyon. Pumupunta si Ryan sa bahay ng mga Clark sa araw habang nasa trabaho ang asawa ni Marisa at nasa paaralan naman ang mga anak nito. Sabik naman siyang hinihintay ni Marisa at walang sawa silang paulit-ulit na nagtatalik ni Ryan habang solong-solo nila ang bahay. Dahil dito, mas lalong lumalalim ang kanilang relasyon sa bawat pagkikita nilang dalawa. Nagsimula rin silang magkita sa mga motel sa paligid ng lungsod, mga lugar kung saan alam nilang hindi sila makikilala. Naging regular na pangyayari ang mga pagkikita nito para sa pagkikipagtalik. Palaging nakaplano ng may masusing pag-iingat upang maiwasan ang anumang hinala. Palagi nang gumagawa ng dahilan si Marisa para umalis ng bahay. Sasabihin lang sa kanyang asawa na mayroon lang siyang gagawin o kaya ay makikipagkita sa kanyang mga kaibigan sa labas. Naging dalubhasa na si Marisa sa pagsisinungaling sa pagtatago ng kanilang relasyon ng tubero. Alam naman ni Marisa na ang kanyang ginagawa ay maaaring makasira sa kanilang pamilya at malamang na di magtatagal ay malalaman din ito ng kanyang asawa. Pero hindi niya kayang itigil ang relasyon nila ni Ryan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo siyang nalulung sa tubero. Pakiramdam niya ay buhay na buhay siya sa piling ni Ryan. Isang pakiramdam na parang ilang taon na niyang hindi naramdaman, kaya't hindi pa siya handang isuko ang sexual na relasyon nila ni Ryan. Lulong na lulong siya sa excitements na dala nito sa kanya. Nanatili namang walang nakakaalam sa kanyang sekreto sa loob ng ilang buwan. Ngunit ang pilit na pamumuhay ng dobleng buhay ay nagsimulang magdulot ng pinsala kay Marisa. Naging malayo na siya kay Thomas, gumugugol ng mas maraming oras na malayo sa bahay. At kapag nasa bahay naman siya, madalas siyang abala sa kakaisip kay Ryan. Napansin ni Thomas ang mga pagbabago sa pag-uugali ni Marisa, ngunit hindi niya ito pinilit para sa mga sagot. Sa pag-aakalang may pinagdadaanan lang na yugto ang kanyang asawa. October 2010, ang dating kapanapanapik na pag-iibigan ni Marisa at Ryan ay nagsimulang umikot. Nagsimula ito isang araw nang may nakuhang sulat si Marisa mula sa kung sino man na nakalagay sa kanilang mailbox. Maikli lang ang sulat. Ang nakalagay ay itigil mo na ito kung di magbabayad ka. Hindi makapaniwala si Marisa sa nabasa. Kinabahan siya at mabilis na itinapon ang nasabing sulat. Hindi siya nagpadala sa takot, ngunit habang lumilipas ang mga araw, sa loob ng 2 linggo patuloy na dumarating ang mga sulat at mas tumitindi ang mga pagbabanta. Nagsimulang hindi mapakali si Marisa. Natatakot siya kahit sa maliliit na ingay sa labas ng bahay. Pakiramdam niya na papraning na siya. November 2010, patuloy pa rin nabubuhay sa estado ng pagkabalisa si Marisa. Naging matatakotin na siya at halos hindi na rin makatulog sa gabi. Magdamag lang siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung sino ang maaaring nakaalam ng kanyang pakikipagrelasyon kay Ryan at kung bakit siya pinahihirapan ng mga ito. Naisipan niyang sabihin kay Ryan ang nangyayari, ngunit ayaw niyang idamay ito sa kanyang takot. Ayaw niyang isipin itong mahina siya.
kaya't itinago niya na lang ang mga sulat sa isang kahon ng sapatos at inilagay sa likod ng aparator. Umaasa na kung hindi niya papansinin ang mga ito, titigil lang din ito sa kalaunan. Pero hindi tumigil ang pagdating ng mga sulat. December 2010, araw-araw na siyang nakakakuha ng mga sulat pagbabanta. At sa tuwing nakakakuha siya ng mga sulat pagbabanta na ito, hindi niya mapigilan ang matinding takot at panginginig ng kamay habang binabasa niya ang sulat. Pakiramdam ni Marisa ay nakakulong na siya. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang problema. Natatakot naman siyang sabihin ito kay Thomas dahil nangangahulugan ito ng pagbubunyag niya sa kanyang pagtataksil sa asawa. Natatakot din siyang pumunta sa pulisya. Nag-aalala na pagka ginawa niya ito, mas lalong malalaman ng lahat ang kanyang sikreto. Pagdating ng January 2011, hindi na talaga maganda ang pakiramdam ni Marisa. Ang labis na pagkabalisa dahil sa mga natatanggap niyang sulat pagbabanta, kasama ang pakiramdam ng pagsisisi dahil sa pagtataksil niya sa kanyang asawa ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa kanyang kalusukan. Pumayat si Marisa, namutla ang kanyang mukha at nagkaroon ng dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Lalo din siyang lumayo sa kanyang pamilya. Madalas na nagkukulong sa banyo para umiyak. Nanginginig ang katawan sa takot habang tahimik na humihikbi. Mas lalong napansin ni Thomas ang pagbabago ni Marisa. Ngunit palagi nitong sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Idinadahilang pagod lang umano siya sa bahay. Pero hindi pa rin kumbinsido si Thomas. Pagsapit ng February 2011, lalong naghinala si Thomas sa ikinikilos ng kanyang asawa. Napansin niya ang hindi maipaliwanag ng mga charges sa kanilang mga credit card statements. Mga room sa hotel, pagkain sa mga restaurants, lahat ay sa mga oras na sinabi sa kanya ni Marisa na nasa labas ito kasama ang mga kaibigan. Kaya hindi talaga maiwasan ni Thomas na isiping may mali. February 8, 2011, gumawa si Thomas ng desisyon na magbabago sa lahat. Kumuha siya ng private investigator para pasubaybayan ang kanyang asawa. Mabilis na kumilos ang investigator at sa loob ng 2 linggo nakuha na niya ang lahat ng ebidensyang kailangan ni Thomas para kumpirmahin ang kanyang pinakamasamang hinala. Binigyan siya ng investigador ng mga larawan ni Marisa at Ryan na magkasama. Mga detalyadong ulat ng kanilang mga pagkikita sa mga motel at maging ang mga talaan ng mga tawag sa telepono at mga text messages sa pagitan ng dalawa. February 26, 2011, nakaupo si Thomas sa kanyang sasakyan na nakaparada ilang bloke lamang ang layo mula sa kanilang tahanan at binuklat ang mga litrato. Ang bawat imahe ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Nasa larawan ang kanyang asawang minahal niya sa loob ng 15 taon. Nakangiti, tumatawa at nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Mga malalaswang larawan ng kanyang asawa kasama ang iba. Gamit pa ang perang pinaghirapan niya para sa kanilang pamilya. Nakaramdam si Thomas ng galit na namumuo sa loob niya. Isang matinding galit na pakiramdam niya ay sasabog na siya. Pero hindi niya magawang kumprontahin ang kanyang asawa. March 12, 2011, hindi na nakapagpigil pa si Thomas. Hinintay niyang makalabas ng bahay ang mga bata, saka hinarap si Marisa. Bandang 10:00 ng umaga nang ilatag ni Thomas ang mga ebidensya sa harap ni Marisa. Mga larawan, resibo at lahat. Namutla ang mukha ni Marisa nang mapagtanto niyang malalaswang larawan nila ni Ryan ang nakalatag sa kanyang harapan. Nung una, sinubukan niyang itanggi ang lahat. Utal-utal na gumagawa ng kasinungalingan upang ipaliwanag ang nakalatag na ebidensya. Pero alam niyang walang silbi ang kanyang pagsisinungaling dahil alam na ng kanyang asawa ang lahat. Agad na umiyak si Marisa, humihingi ng tawad sa kanyang asawa at nangakong tatapusin niya kaagad ang pakikipagrelasyon niya kay Ryan. Nagagawin niya ang lahat para maisalba ang kanilang pagsasama. Pero labis na nawasak si Thomas. Naging malamig ang pagmamahal nito kay Marisa. Pinaghalong pagtataksil, galit at matinding sakit ang nararamdaman ni Thomas. Sinabi niya kay Marisa na putulin nito ang lahat ng ugnayan kay Ryan na hindi na siya muling makikipagkita dito.
at natumutok siya sa pag-aayos ng mga nasira na ginawa niya sa kanilang pamilya. Makalipas ang 3 araw, March 15, 2011, tinawagan ni Marisa si Ryan. 9:45 ng umaga nang i-dial niya ang numero nito. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa. Agad din namang sinagot ni Ryan ang tawag, pero hindi kaagad nakaimik si Marisa. Nang sa wakas ay nagsalita na siya, halos bulong lang ang kanyang boses, habang sinasabi kay Ryan na tapos na ang lahat sa kanila. Nabigla si Ryan, sinusubukang kumbinsihin si Marisa na maaari pa rin silang magkasama, na dapat nitong iwan si Thomas at magsimula ng bagong buhay kasama niya. Pero desidido si Marisa, sinabi niya kay Ryan na kailangan niyang manatili para sa kapakanan ng kanyang mga anak at hindi niya kayang tuluyang sirain ang kanyang pamilya. Nag-iba ang tono ni Ryan mula sa pagiging bigo, naging galit na ang tono nito. Nagsimula siyang magtaas ng boses, nakikiusap kay Marisa na muling pag-isipan ng lahat. Pero hindi na nakinig pa si Marisa, agad na nitong ibinaba ang tawag. Ngunit mabigat ang kalooban ni Marisa dahil alam niyang may nawala sa kanya na hindi na niya muling maibabalik pa. March 20, 2011, nagsimulang lumabas ang matinding obsesyon ni Ryan. Ang kanyang pagkahumaling kay Marisa ay umabot sa isang mapanganib na antas. Hindi niya matanggap na tinapos nito ang kanilang relasyon. Sinusundan siya ni Ryan, pinagmamasdan ang bawat kilos. Nagmamasid sa bahay ni Marisa 10 oras ng gabi at nagsimulang magpakita sa mga lugar na alam niyang naroon si Marisa hanggang sa paaralan ng mga anak nito. Hinihintay si Marisa na susundo sa mga bata. Pinagmamasdan nito sa malayo, titig na titig sa kotse ni Marisa. Nung araw na yon, nung makita ni Marisa si Ryan sa paaralan ng kanyang mga anak, alam niyang may kailangan na siyang gawin. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin ng mga bata, nagtapat siya sa kanyang pinakamalapit na kaibigang si Karen Mitchell. Bandang 8:00 ng gabi nang tawagan niya si Karen. Nanginginig ang kanyang boses habang ipinapaliwanag niya ang nangyayari. Nakinig ng mabuti si Karen, nag-aalala ito, at pinayuhan si Marisa na dapat ay ipaalam niya kay Thomas ang nangyayari. Pero sobrang natatakot si Marisa sa maaaring kahinatnan sakaling sabihin niya sa asawa ang pagsunod-sunod sa kanya ni Ryan. Sinabi niya kay Karen na susubukan niya munang lutasin ang problema mag-isa, saka niya sasabihin sa kanyang asawa. Ngunit hindi kumbinsido si Karen. Naririnig niya ang takot sa boses ni Marisa. Ang desperasyon nito ang siyang labis na ikinababahala niya. Habang papalapit ang April ay lalong naging pabago-bago ang ugali ni Ryan. April 15, 2011, nakatanggap si Marisa ng isa pang sulat pagbabanta at alam niyang ang mga sulat na ito ay galing mismo kay Ryan. Kaya mas lalo siyang natatakot. Ni ayaw na niyang mapag-isa kung maaari. Kinakain na siya ng labis na nerbiyos dahil batid niyang maaaring manganib siya dahil sa sobrang obsesyon ni Ryan sa kanya. Hindi pa rin nito matanggap na tapos na ang lahat sa kanila. Isang araw bago ang insidente noong April 16, 2011, gumawa si Marisa ng isang huling pagtatangka na magpaliwanag kay Ryan. Pumayag siyang makipagkita rito sa isang liblib na parke. Umaasa si Marisa na sa wakas ay matatapos na niya ang walang humpay na pagsunod-sunod ni Ryan sa kanya. Bandang 2:00 ng hapon nang magkita sila. Tahimik ang parteng yun ng parke, silang dalawa lang ang naandon. Nakiusap siya kay Ryan na palayain na siya nito, nahayaan na siya at ang kanyang pamilya. Sinabi niya kay Ryan na ang kanilang relasyon ay isang pagkakamali, na kailangan niyang mag-focus sa kanyang mga anak at sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Pero ayaw makinig ni Ryan, kinain na ito ng labis na pagkahumaling kay Marisa. Hindi nito matanggap na iiwanan na siya ni Marisa. Mabilis na naging marahas ang usapan nang hawakan ni Ryan ang braso ni Marisa. Mahigpit at masakit ang pagkakahawak niya rito. Sinabi niya kay Marisa na hindi siya maaaring lumayo dahil hindi siya papayag. Natakot si Marisa at nagawang makawala sa pagkakahawak ni Ryan, saka tumakbo papunta sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa takot. Nakarating siya ng bahay 4:00 na ng hapon. Alam niyang kailangan na niyang sabihin kay Thomas ang nangyayari.
Ngunit bago pa niya matapos ang pagkukwento, narinig nila ang pag-uwi ng mga bata at naputol ang kanilang usapan. Napagkasunduan nilang pag-usapan ito sa umaga, kaya lang sa panahong yun huli na ang lahat. Kinabukasan, April 17, 2011, naganap ang mga pangyayaring hahantong sa kalunos-lunos na pagtapos sa buhay ni Marisa. Bandang 6:45 ng umaga nang umalis si Thomas sa bahay para sa isang meeting. Naiwan si Marisa para maghanda ng almusal para sa mga bata. Pinalabas ni Marisa ang aso sa likod na pinto at naiwan itong hindi nakalak sa kanyang pagmamadali upang maghanda ng almusal. 7:15 ng umaga kumilos si Ryan Hayes na nagbabantay sa bahay mula pa noong madaling araw. Palihim siyang pumasok sa bahay sa pamamagitan ng hindi nakalak na pinto sa likod. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay may halong galit at desperasyon. Nadatnan niya si Marisa sa kusina. Nakatalikod ito habang naghahanda ng almusal. Galit niya itong hinawakan sa braso. Hinihiling kay Marisa na sumama na sa kanya. Pero nagpumiglas si Marisa at nagawang makawala sa pagkakahawak ni Ryan. Mabilis na nauwi sa labanan ng lahat at dahil sa galit kinuha ni Ryan ang kutsilyo sa mesa. Walang pag-aalinlangan, nilaslas niya ang lalamunan ni Marisa at malalim ang pagkakahiwa nito. Bumagsak si Marisa sa sahig, napuno ng dugo ang paligid ni Marisa habang nalalagot ang kanyang huling hininga. Tumayo si Ryan sa tabi ni Marisa, nanginginig ang kanyang mga kamay sa realisasyon sa kanyang ginawa. Sa takot sinubukan niyang linisin ang eksena, ngunit ang tunog ng mga yabag na pababa ng hagdan ang nagpatigil sa kanya. Gising na si Emma kaya nagmamadali na lang tumakas si Ryan sa bahay. Iniwan ang nakahandusay na wala ng buhay na katawan ni Marisa. 7:45 ng umaga natagpuan ni Emma ang katawan ng kanyang ina. Masyadong malagim ang tanawin para maintindihan ng 14 anyos na bata. Napasigaw si Emma dahil sa takot. Nanginginig ang boses nitong tumawag sa 911. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga pulis. Mabilis na naging crime scene ng bahay at nagsimula kaagad ang investigasyon. Ikinordo ng pulisya ang pinangyarihan ng krimen at maingat na nangolekta ng ebidensya. Nakakita sila ng mga palatandaan ng pagkikibaka sa kusina. Narecover din nila ang patalim na ginamit na may mga fingerprints ni Ryan at mga bakas ng kanyang DNA. Natagpuan din ang cellphone ni Marisa na naglalaman ng mga serye ng mga text messages at tawag mula kay Ryan sa mga araw bago ang insidente. Malinaw na si Ryan ang responsable sa nangyari kay Marisa. April 18, 2011, kinapanayam ng mga investigador si Thomas at ang mga bata. Nasa estado pa rin ng pagkabigla si Thomas. Ibinigay niya sa pulisya ang lahat ng kailangan nilang malaman. Ang tungkol sa relasyon ni Marisa at ang kamakailang pag-uugali ni Ryan. Ibinigay niya rin sa mga pulis ang ipinakita sa kanya ni Marisa na mga sulat pagbabanta galing kay Ryan. Hindi nag-aksaya ng oras ang pulisya. Naglabas sila ng warrant para sa pag-aaresto kay Ryan Hayes. Pagkalipas ng 2 araw, April 20, 2011, natagpo ang nagtatago si Ryan sa isang motel sa labas lamang ng lungsod. Nagtatago siya mula noong insidente, ngunit hindi siya lumaban nang dumating ang mga pulis. Inaresto nila si Ryan nang walang insidente at dinala siya para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, una nang itinanggi ni Ryan ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Marisa. Ngunit ang ebidensya ay masyadong malakas. Nahaharap sa napakaraming ebidensya laban sa kanya, sa kalaunan ay umamin si Ryan. Sinabing nagawa niya lang yun dahil sa labis na pagnanasa, na hindi niya sinasadyang mapatay si Marisa. Inamin niya rin na siya ang nagpadala ng mga sulat pagbabanta. Ginawa niya lang umano ito para tuluyan ng iwan ni Marisa ang kanyang asawa. April 25, 2011, formal na kinasuhan si Ryan Hayes ng unang antas ng pagtapos ng tao. Napakalakas ng kaso laban sa kanya. Ang kanyang pag-amin, ang mga ebidensya ng DNA at ang mga pagbabantang sulat, lahat ng ito ay tumuturo sa isang pinagplanuhang krimen na pinalakas ng pagkahumaling. Nagsimula ang paglilitis noong June 10, 2011. Ang silid ng hukuman ay napuno ng mga taong sibik na makitang maibigay ang hustisya.
Ang prosekusyon ay nagharap ng isang mabigat na kaso. Itinatampok ang obsessive na ugali ni Ryan at ang malamig na kalkuladong katangian ng pagtapos nito kay Marisa. Nagpatotoo si Thomas, matigas ang kanyang boses habang nagkukwento ng mga pangyayari na humantong sa pagtapos kay Marisa. Tumayo din si Karen Mitchell, nagbigay ng mahahalagang detalye tungkol sa takot ni Marisa at sa tumitinding pagbabanta ni Ryan. Ilang oras lamang ang deliberasyon ng hurado bago bumalik dala ang hatol. July 2, 2011, si Ryan Hayes ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder at hinatulan ng hukom ng habang-buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Pagtitiyak na hindi siya magiging malaya para makapanakit pa ng ibang tao. Nang matapos ang paglilitis, ang pamilyang Clark ay naiwang durog at wasak dahil sa pagkawala ni Marisa. Isang malagim na pangyayaring nag-iiwan sa kanila ng malalim na sugat na aabutin pa ng maraming taon bago maghilom. Sa kabutihang palad ay naibigay ang hustisya at pagbabayaran ng tuberong si Ryan ang kanyang krimen sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Umaga ng October 15, 2017, ang wala ng buhay na katawan ni Melissa Porter ay natuklasan sa kanyang sasakyan na nakaparada sa isang liblib na kalsada sa labas lamang ng Oakwood City, Ohio. Si Melissa, isang lokal na guro ng kindergarten, ay 2 araw nang nawawala bago natagpo ang wala ng buhay. Iniwan ang kanyang asawa at isang komunidad sa pagkabigla. Si James Porter, ang asawa ni Melissa, ang unang nagulat ng kanyang pagkawala. Si James, isang accountant, ay labis na nabigla sa balita. Ang kanyang pagkabalisa ay halata sa panginginig ng kanyang boses nang makipag-usap siya sa mga pulis. Bukod kay James, 2 iba pang lalaki na sina Michael Reynolds at Joe Clark ay nasa ilalim rin ng pagsisiyasat para sa nangyari sa guro. Parehong may sexual na relasyon ang 2 kay Melissa. Bawat isa ay may malalim at komplikadong damdamin para sa kanya. Si Detective Sarah Davis, isang batikang investigador na may matalas na pag-iisip at isang hindi sumusukong determinasyon para sa hustisya ang itinalaga sa kaso. Umaga ng October 15, nang makatanggap si Officer Tom Harris ng isang tawag tungkol sa isang inabandonang sasakyan sa labas ng lungsod. Agad na tumugon at pumunta si Officer Harris sa pinangyarihan. Ang kotse ay nakaparada sa gilid ng kalsada at umaalingasaw ang masangsang na amoy mula sa loob nito. Sumilip si Officer Harris sa bintana ng driver's seat at napaatras nang makita ang katawang nakadapa sa manibela. Maputla na ang balat nito. Ang sanhi ng pagkamatay ay hindi pa maliwanag, ngunit ang eksena ay nagmumungkahi ng foul play. Kinumpirma din ni James Porter ang katawan bilang ang kanyang nawawalang asawa na si Melissa Porter. Nabigla ang komunidad nang kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas sa wala ng buhay na katawan ni Melissa. Sino ang maaaring tumapos sa kanya at bakit? Dumating si Detective Sarah Davis sa pinangyarihan. Metikuloso niyang sinuri ang loob at lugar sa paligid ng sasakyan. Napansin niyang walang sugat ng pagtatanggol sa katawan si Melissa at wala ring palatandaan ng pagkikibakas sa loob ng sasakyan. Iminumungkahi nitong maaaring wala siyang malay nung mangyari ang krimen. Ayon sa paon ng pagsisiyasat, na lamang may mga bakas ng powdery substance sa passenger seat ng sasakyan, na sa kalaunan ay nalamang ito ay isang napakalakas na gamot pampatulog. Iniutos ng investigador na hilahin ang kotse ni Melissa sa forensic lab para sa masusing pagsusuri at inutusan ang kanyang team na siyasatin ang lugar para sa mga potensyal na mga saksi. Mabilis na kumilos ang mga pulis upang imbestigahan ang insidenteng nangyari kay Melissa. Pinangunahan ni Detective Davis ang investigasyon. Ang unang order ay ang pagtatanong kay James Porter, na bilang asawa ay ginawang paon ng person of interest. Dinala siya sa istasyon para sa pagtatanong. Mukha siyang haggard, makikitang ilang gabi na siyang walang maayos na tulog. Nagsimula si Detective Davis sa mga karaniwang tanong tungkol sa relasyon nila ni Melissa, ang kanilang kamakailang mga aktibidad at ang kanyang kinaroroonan noong panahong nawawala ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni James na sila ni Melissa ay 5 taon ng kasal at maganda naman ang takbo ng kanilang pagsasama.
Ikinuwento niya ang gabing nawala si Melissa. Umalis umano ito ng bahay bandang alas 7 ng gabi noong October 13. Sinabi umano nito sa kanya na may gagawin lang ito sa labas. Nang hindi ito nakauwi, nag-alala si James at tumawag sa mga pulis kinaumagahan. Pinagmasdan ng investigador ang mga kilos ni James. Naghahanap ng mga palatandaan ng panlilinlang. Nagbigay ng alibay si James. Sinabing nasa bahay siya at nanunood ng TV nang gabing umalis si Melissa. Ibinigay niya rin sa mga pulis ang CCTV footage sa kanilang tahanan para ma-verify ang kanyang alibay. Habang umuusad ang pagtatanong, may isang pangalan ang lumitaw, Michael Reynolds. Ayon kay James, si Michael ay malapit na kaibigan ni Melissa, isang taong kakilala ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Hinamin ni James na palagi siyang nakakaramdam ng hindi mapakali tungkol sa relasyon ng dalawa. Ngunit wala siyang konkretong dahilan upang maghinala ng anumang hindi kanais-nais. Nagpasya si Detective Davis na bisitahin si Michael. Si Michael Reynolds ay isang matangkad na lalaking nasa early 30s. Malugod namang pinaunlakan ni Michael ang investigador para sa pagtatanong. Tunay na nalulungkot at naging maligalig si Michael tungkol sa malagim na nangyari kay Melissa. Iginiit niya ring magkaibigan lang sila. Gayunpaman, iminumungkahi ng kanyang mga kilos na may iba pa siyang tinatago. Lumawak ang investigasyon at lumabas naman ang pangalan ni Joe Clark, isang local artist na nakitang kasama ni Melissa sa maraming pagkakataon. Si Joe ay nasa mid-40s, kilala sa kanyang mahiyaing ugali at reclusive lifestyle. Hindi gaya ni Michael, umiiwas si Joe sa mga direktang tanong at nagbibigay ng hindi malinaw at misteryosong mga tugon. Naramdaman ni Detective Davis na kapwa may tinatago sina Michael at Joe. Sa bawat pakikipanayam, ang pag-isisiyasat ay nagiging mas komplikado. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Melissa ay nasa gitna ng napakaraming lihim at iyon ang nais na mahukay ng investigador na si Davis. Si Melissa Porter ay ipinanganak noong April 7, 1984 sa Oakwood City, Ohio. Dito na rin siya lumaki. Mahal niya ang lugar na ito at ayaw niya itong iwan. Kilala siyang may magandang ngiti at kakayahang kumonekta sa mga tao. Mga katangi ang nagdulot sa kanya bilang isang mahusay na guro sa kindergarten. Maganda rin ang pagsasama nila ng kanyang asawang si James Porter. Nakilala ni Melissa si James sa isang charity event 5 taon na ang nakararaan. Si James, 35 years old, ay isang accountant na may matatag na trabaho at kilalang mabait. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, masaya at payapa naman ang mag-asawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang hindi mapakali si Melissa. Ang nakagawi ang buhay may asawa ay boring na sa kanya at parang naghahanap na siya ng isang bagay na higit pa. Sina Michael at Melissa ay magkaibigan na mula pa noong high school. Noon pa man ay matatag na ang kanilang samahan. At may mga pagkakataong napapansin ng ilan na ang kanilang samahan ay tila higit pa sa pagiging magkaibigan. Si Michael, isang kaakit-akit at matagumpay na negosyante, ay nag-alok kay Melissa ng excitements at pagnanasa na sa tingin ng guro ay wala sa kanilang pagsasama ni James. Mababaw lang ang relasyon ni Melissa at Michael noong una, pero sa lalong madaling panahon lumalim ito at humantong sa lihim na sexual na relasyon. Natagpuan ni Melissa ang sarili sa gitna ng pagkalito sa pagitan ng seguridad na ibinibigay sa kanya ni James at ang kilig at excitement sa pakikipagtalik na nararanasan niya kasama si Michael. Matindi ang kanyang damdamin para kay Michael dahil natutugunan nito ang kanyang mainit na pagnanasa. Ngunit nagdala din ito ng mga komplikasyon at pagkakasala. Gayunpaman, hindi pa rin nakontento si Melissa. Dinagdagan niya pa ang pagkakasalang ito sa kanyang asawa. Nakiapid rin siya kay Joe Clark. Si Joe Clark ay isang lokal na pintor na kilala sa kanyang mga moody paintings at reclusive nature. Nakilala ni Melissa si Joe sa isang art exhibition 1 taon bago ang malagim na insidente. Iba si Joe kina James at Michael. Siya ay misteryoso at tahimik. Mga katangian na nakabighani kay Melissa. Mabilis silang nakabuo ng koneksyon. At di nagtagal ay nalulung na rin si Melissa sa pakikipagtalik sa pintor. Ang lihim na pakikipagrelasyon ni Melissa kina Michael at Joe
ay alam lamang ng malalapit niyang mga kaibigan at talagang nag-iingat siya ng husto para maitago ito sa kanyang asawa. Pero habang tumatagal, nagiging komplikado ang buhay ni Melissa. Minahal niya ang bawat isa sa mga lalaking ito sa iba't ibang paraan at bawat isa ay nag-aalok sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pero alam niya rin namang hindi magtatagal ay malalaman din ng kanyang asawa ang kanyang pangangaliwa. Nang matuklasan ang wala ng buhay na katawan ni Melissa at ang kanyang lihim na buhay ay nagsimulang lumabas, natural na bumagsak ang hinala kay James Porter. Sinuri ni Detective Davis ang kanyang alipay, naghahanap ng anumang hindi pagkakapare-pareho na maaaring magpahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa pagtapos kay Melissa. Ang alibay ni James ay nakasalalay sa kanyang sinabi na siya ay nasa bahay noong gabing nawala ang kanyang asawa, nanunood ng TV at maya-maya ay nakatulog sa sopa. Kinumpirma ng home security footage na hindi umalis ng bahay si James sa mga kritikal na oras na yon. Gayunpaman, hindi lubos na kumbinsido si Davis. Alam niya na ang mga alibay ay maaaring gawa-gawa o manipulahin. Ang estado ng pagsasama ng mag-asawa ang naging focal point ng investigasyon. Ipinakita ng mga record ng pananalapi na ang mag-asawa ay nahihirapan sa mga utang, isang potensyal na motibo para kay James upang naising mawala ang kanyang asawa sa larawan. Ang mga life insurance naman ni Melissa ay nakadagdag rin sa mga hinala labang kay James. Kahit na hindi naman ganun kalaki ang halaga ng mga life insurance, ang mga kilos ni James sa pagtatanong ang isa pang nakadagdag sa hinala laban sa kanya. Bagamat tila tunay ang kanyang kalungkutan, may mga pagkakataong masyadong nasusukat ang kanyang mga tugon, masyadong kontrolado. Nagtataka si Davis kung may tinatago ba siya o sinusubukan niya lang protektahan ang sarili mula sa maling akusasyon. Ang mga pakikipag-ugnayan ni James kina Michael at Joe ay nagtaas din ng mga hinala. Parehong inamin ni Michael at Joe na kinumpronta sila ni James batay sa hinalang pagkakaroon ng di nararapat na relasyon sa kanyang asawa. Itinanggi naman ni James ang anumang kaalaman sa pangangaliwa ni Melissa, pero halata ang galit niya kina Michael at Joe. Habang umuusad ang investigasyon, nanatiling pangunahing suspect si James Porter. Gayunpaman, nang walang konkretong ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen, ang kaso labang kay James ay nananatiling circumstantial. Sina Michael Reynolds at Joe Clark, ang dalawang lalaking may sexual na relasyon kay Melissa, ang sunod sa listahan ni Detective Davis. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto nila si Melissa sa kanilang buhay at posibleng mga dahilan para gusto rin siyang mawala. Ang negosyanteng si Michael Reynolds sa unang tingin ay hindi mapaghihinalaan. Siya ang naging takbuhan ni Melissa sa loob ng maraming taon. Ang kanilang ugnayan ay umusbong sa isang romantikong relasyon na nagdulot ng parehong kaligayahan at komplikasyon. Totoo ang nararamdaman ni Michael para kay Melissa, pero nagkaroon ng tensyon nang makiapid pa si Melissa sa iba. Sa pagtatanong, inamin ni Michael na nasaktan siya at nakaramdam na pinagtaksilan nang malaman niya ang pakikipagrelasyon ni Melissa kay Joe. Ngunit mariin niyang itinanggi na may kinalaman sa pagkamatay nito. Ibang kwento naman si Joe Clark. Kilala sa kanyang mapang-akit na personalidad at artistikong ugali, si Joe ay palaging isang palaisipan. Matindi at malalim ang kanyang relasyon kay Melissa, ngunit puno rin ng selos at pagiging possessive. Ang sining ni Joe ay madalas na sumasalamin sa kanyang magulong emosyon at hindi nabubukod dito ang relasyon nila ng gurong si Melissa. Umiiwas din si Joe sa panahon ng pagtatanong sa kanya. May bahid na pait ang kanyang mga sagot. Nagpapahayag ng matinding kalungkutan sa pagkawala ni Melissa. Pati na rin ang sama ng loob niya dito dahil hindi ito lubusang makapag-commit sa kanya. Natuklasan din ng investigador na sina Michael at Joe ay nagkaharap na sa ilang pagkakataon. Lumalaki ang kanilang mga pagtatalo habang lumalawak din ang mga gusot sa relasyon nila kay Melissa. Pareho silang naakit sa masiglang personalidad at init ni Melissa, pero naranasan din ng dalawa ang madidilim na bahagi ng kanilang relasyon sa kanya. Habang patuloy ang paghuhukay ni Detective Davis sa buhay ni Melissa, James, Michael at Joe,
Sinimulan niyang alisan ng takip ang isang serye ng mga nakakagulat na pagpapahayag at mga lihim na nagbinta ng isang mas malinaw na larawan ng komplikadong mundo ni Melissa. Ang unang pangunahing paghahayag ay nanggaling sa malapit na kaibigan ni Melissa na si Laura Mitchell. Sinabi ni Laura na si Melissa ay nagtatapat sa kanya tungkol sa mga paghihirap sa buhay may asawa at ang kaguluhan dulot ng relasyon niya kina Michael at Joe. Si Melissa ay lalong nakaramdam ng pagkakulong at nalulula sa mga panggigipit sa dalawa niyang mga kapit at sa pagpapanatili ng kanyang kasal at trabaho bilang isang guro. Binanggit din ni Laura na si Melissa ay nagpahayag ng pangamba tungkol sa taong umaaligid umano sa kanya pero hindi umano nito matukoy kung sino. Ang bagong impormasyong ito ay nag-udyo kay Davis na muling suriin ang mga ebidensya sa posibilidad ng pagkakaroon ng isang third party. Isang taong nakakaalam tungkol sa mga pagkikiapid ni Melissa at may interes sa kanyang pagkamatay ang bagong tinitingnang anggulo. Nag-utos si Davis ng mas malalim na pagsisiyasat sa mga komunikasyon ni Melissa sa social media. Naghahanap ng anumang senyalis ng pagbabanta o kahina-hinalang aktibidad. Ang resulta ng forensic analysis sa kotse ni Melissa ay nagbigay ng isa pang mahalagang lead. Ang mga bakas ng mga gamot pampatulog na natagpuan sa passenger seat ng sasakyan ay tumugma sa isang resetang nakarehestro kay Joe Clark. Nang iharap ang ebidensyang ito sa kanya, nagsimulang masira ang kalmadong kilos ni Joe. Inamin niyang kanya nga ang mga gamot, ngunit sinabi niyang wala siyang intensyon na saktan si Melissa. Ayon kay Joe, hiniling sa kanya ni Melissa ang gamot na yon para matulungan siyang makatulog. Isang claim na mahirap i-verify. Ang karagdagang komplikado sa pagsisiyasat ay ang pagkakatuklas sa mga record ng pananalapi ni Michael. Malaking halaga ng pera ang nililipat sa pagitan ng mga accounts ni Michael at isang hindi kilalang third party. Ipinaliwanag ni Michael na ito ay sa mga transaksyon sa negosyo, ngunit ang kakulangan ng malinaw na dokumentasyon ay nagtaas ng hinala. Iniisip ni Davis kung maaaring nasangkot si Michael sa ilang anyo ng blackmail o nag-hire ng isang tao upang takutin si Melissa. Ang mga panayam sa mga kapitbahay at kasamahan ay nagsiwalat na si Melissa ay nagpaplanong umalis sa lungsod, posibleng upang makatakas sa pagkakaipit ng gusot ng mga relasyon sa kanyang mga kabit at nabanggit sa isang kasamahan na kailangan niya ng bagong simula. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking revelasyon sa lahat, isang nakatagong journal na nakita sa mga gamit ni Melissa. Ang journal ay naglalaman ng mga detalyadong pahayag ng kanyang mga relasyon kina James, Michael at Joe, pati na rin ang kanyang mga takot at mga plano para sa hinaharap. Isinulat ni Melissa ang tungkol sa pakiramdam na nasasakal sa pamamagitan ng pagiging mapagkontrol ni James. Tuwang-tuwa naman siya sa pagkikipagrelasyon niya kay Michael dahil natutugunan nito ang kanyang mga kakaibang pagnanasa at ang kanyang labis na damdamin tungkol sa matinding koneksyon niya kay Joe. Binanggit niya rin na nakakatanggap siya ng hindi kilalang mga banta na pinaghihinalaan niyang mula sa isang tao na nakakaalam tungkol sa kanyang mga ginagawa. Ang journal ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng nahuli sa kanyang sariling sapot na desperadong makalaya ngunit hindi sigurado kung paano. Sa bagong katibayan na ito, nadama ni Davis na sa wakas ay malapit na siya sa katotohanan. Tulad ng naisip ni Detective Davis, papalapit na siya sa paglutas ng kaso dahil isang nakakagulat na twist ang lumitaw na nagpabago sa pokus ng investigasyon. Isang bagong ebidensya ang nakuha, isang security camera recording mula sa isang malapit na convenience store na nagpapakita kay Melissa na kasama ng isang lalaking hindi sina James, Michael o Joe noong gabing nawala ito. Nakilala ang lalaki sa footage bilang si Daniel Harper, isang dating kasamahan ni Melissa mula sa dating trabaho. Si Harper ay nagkaroon ng isang papalit-palit na nakaraan kabilang ang isang kasaysayan ng marahas na pag-uugali at isang restraining order na inihain laban sa kanya ng isang dating kasintahan. Ang pagkakatuklas ng kanyang pagkakasangkot kay Melissa ay nagdagdag ng bagong layer ng pagiging komplikado sa kaso.
Dinala ni Detective Davis si Harper sa istasyon para sa pagtatanong. Una nang itinanggi ni Harper na nakita niya si Melissa kamakailan. Gayunpaman nang iharap sa kanya ang ebidensya ng video, binago niya ang kanyang kwento. Inamin niyang nagkita sila ni Melissa ng gabing yon pero nag-usap lang daw umano sila. Ayon kay Harper, nakipag-ugnayan sa kanya si Melissa dahil nakaramdam ito ng pananakot at kailangan ito ng isang mapagkakatiwalaan. Hiniling ni Melissa kay Harper na makipagkita sa kanya malayo sa lungsod upang maiwasang makita ng sino mang maaaring nakakakilala sa kanya. Ang pahayag ni Harper ay tila makatotohanan, ngunit nag-iingat si Davis. May motibo si Harper. Ang kanyang hindi nasukli ang damdamin para kay Melissa at ang kanyang selos sa pagkikipagrelasyon nito sa ibang mga lalaki. Iminumungkahi ng kanyang nakaraang pag-uugali na maaari siyang gumawa ng karahasan, lalo na kung naramdaman niyang tinanggihan siya o pinagtaksilan. Samantala, sa resulta ng forensic analysis ng kotse ni Harper, natuklasan ang mga bakas ng parehong gamot pampatulog na natagpuan sa kotse ni Melissa. Ang bagong ebidensyang ito ay direktang nag-uugnay kay Harper sa pinangyarihan ng krimen. Ginagawa siya ngayong pangunahing sospek. Ang kwento ni Harper ay nagsimulang malutas sa ilalim ng bigat ng tumataas na ebidensya. Inamin niyang ibinigay niya kay Melissa ang gamot. Giit niyang yun ay para sa sariling proteksyon ni Melissa. Sinabi ni Harper na hiningi yun ni Melissa sa kanya para pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Alam ni Davis na ang pagkakasangkot ni Harper ang nagpakomplikado sa salaysay pero naniniwala rin siyang mahigit pa sa kwento. Ang salaysay ni Harper sa mga kaganapan ay hindi ganap na nakaayon sa ebidensya. Ipinagpalagay ni Davis na si Harper ay maaaring minamanipula ng ibang tao, malamang si Michael o kaya ay si Joe, para isagawa ang krimen. Ang ideya ng isang mas malaking pagsasabuatan ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Habang patuloy na iniipit ni Davis si Harper para sa mga detalye, nagbigay ito ng nakakagulat na pahayag. Nakatanggap umano siya ng mga hindi kilalang bayad, kagaya ng natuklasan nila sa financial record ni Michael. Sinabi ni Harper na hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng mga nagpapadala ng pera, ngunit inamin na sinadya nilang tiyakin ang kanyang pananahimik tungkol sa kanyang pagkikipagkita kay Melissa. Itinuro ng paghahayag na ito ang isang pinagsama-samang pagsisikap upang panatilihing nakatago ang mga lihim ni Melissa. Kinailangan na ngayong isaalang-alang ni Davis ang posibilidad na ang pagkamatay ni Melissa ay hindi lamang isang krimen ng pagkikiapid, ngunit isang pinagplanuhang pagtapos ng tao na inayos ng isang taong may nakatagong agenda. Nakatuon ang team ni Davis sa pagsubaybay sa pinagmulan ng mga pinadalang pera kay Harper. Ang mga record ng pananalapi ay nagpakita ng isang serye ng mga transaksyon na inilabas sa pamamagitan ng isang kumpanya ng Shell na sa kalaunan ay humantong sa isang offshore account. Iminumungkahi ang isang masalimuot na financial trail, isang mataas na antas ng pagpaplano at mga katangian ng pagiging maparaan na hindi karaniwang nauugnay sa mga krimen ng pagnanasa. Itinuturo ng bagong lead na ito ang isang tao na may mataas na kaalaman sa pananalapi at paraan upang maitago ang kanilang mga bakas, posibleng si Michael Reynolds dahil sa kanyang background sa negosyo. Muling binisita ni Davis si Michael gamit ang bagong ebidensya. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, nagsimulang mag-crack ang kumpiyansa ni Michael. Inamin niya ang paglilipat ng pera kay Harper. Pero iginiit na ito ay para tulungan si Melissa at hindi para saktan. Sinabi niya na si Melissa ay nagtapat sa kanya tungkol sa mga takot nito at hiniling sa kanya na bigyan siya ng proteksyon. Ngunit wala siyang ideya na gagamitin ni Harper sa maling paraan ng mga pondo. Hindi naman kumbinsido si Davis sa paliwanag ni Michael. Naghinala siyang si Michael na nakakaramdam na na-corner sa pag-aalinlangan ni Melissa at ang banta na malantad ang kanilang bawal na relasyon ay gumawa ng isang planong tuluyan ng alisin si Melissa sa equation. Gayunpaman kung si Michael lang mag-isa ay imposibleng maisagawa ang gayong kakomplikadong pamamaraan. Isinali niya si Joe Clark dahil sa pabago-bagong emosyon nito at relasyon kay Melissa. Sa pagharap kay Joe, ipinakita ni Davis ang ebidensya ng sedative at ang mga transaksyong pinansyal.
Sa ilalim ng labis na panggigipit bumigay si Joe. Inamin niya na minamanipula siya ni Michael. Sa pagkumpinsi sa kanya ni si Melissa ay nagbabalak na naiwan silang dalawa at ilalantad ang kanilang bawal na pakikipagtalik sa kanya. Sa isang despiradong tangka na pigilan nito, pumayag si Joe sa plano ni Michael na tapusin si Melissa upang tuluyan na itong manahimik. Inayos ni Michael ang buong plano gamit sina Joe at Harper bilang mga kasangkapan. Ang motibo ni Michael ay hindi lamang selos, ngunit isang kalkuladong desisyon na alisin si Melissa at protektahan ang kanyang reputasyon at mga interes sa negosyo. Si Joe na hinimok ng kanyang emosyon ay isang hindi sinasadyang kasabwat at si Harper na naakit ng pera ay kinampanan ng kanyang bahagi nang hindi lubos na nauunawaan ang mga kahihinatnan. Sa pag-isisiyasat ni Davis na tuklasan ang isang nakakatakot na pagsasabwatan na nagha-highlight sa mga kayang gawin ng mga tao upang protektahan ang kanilang mga lihim at pagnanais. Nang sa wakas ay nakumpleto na ang palaisipan, mabilis na kumilos si Detective Davis upang makakuha ng mga warrant of arrest para kina Michael Reynolds at Joe Clark. Nakipag-coordinate si Davis sa kanyang team upang matiyak na ang mga pag-aresto ay maisagawa ng maayos at walang insidente. Si Joe Clark ang unang inaresto. Natagpuan siya sa kanyang studio na napapalibutan ng kanyang madidilim na mga paintings. Naabutan siya ng mga arresting officers na gulong-gulo. Halata sa kanyang mukha ang labis na pagsisisi. Walang pagtutol si Joe, bumubulong lamang ng paghingi ng tawad at nagtatanong tungkol sa mga huling sandali ni Melissa. Tunay ang kanyang pagsisisi, ngunit hindi nito mapapawi ang kanyang naging papel sa krimen. Nahirapan naman ang pulis sa paghuli kay Michael. Inaasahan na niya ang pag-aresto kaya't sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman sa pinag-ugnay na pagsisikap ng mga pulis ay natiyak ang kanyang pagkakahuli sa isang pribadong airstrip habang sinusubukang sumakay sa isang chartered airplane. Sa pagka-aresto sa kanya, pinanatili ni Michael ang kanyang kawalang kasalanan at pag-akusa sa pulisya ng paggawa-gawa ng ebidensya laban sa kanya. December 7, 2018, mahigit isang taon mula na mangyari ang pagtapos kay Melissa, nagsimula ang paglilitis. Ang silid ng hukuman ay napuno ng mga taong bayan, mga reporters at mga nakakakilala kay Melissa. Iniharap ng prosekusyon ang isang nakakahimok na salaysay ng pagmamanipula, pagkakanulo at pagtapos ng tao. Habang ang depensa ay sinubukang ipinta si Michael bilang biktima ng pangyayari at si Joe bilang isang lalaking nadala sa desperasyon. Nag-deliberate ang hurado ng ilang araw, tinitimbang ang malawak na ebidensya at mga emosyonal na patotoo. Sa huli, kapwa sina Michael Reynolds at Joe Clark ay napatunayang nakasala ng pagsasabwatan, murder at second-degree murder. Nakatanggap si Michael ng habang buhay na sentensya nang walang posibilidad ng parol, habang si Joe na nagpakita ng tunay na pagsisisi at pagkikipagtulungan ay binigyan ng pinababang sentensyang 25 years na pagkakakulong. Si Daniel Harper na siyang tumapos kay Melissa ay kinasuhan ng accessories to murder at nakatanggap ng mas mababang sentensyang 10 taong pagkakakulong. Bagamat mabigat ang kanyang naging papel, ay tiningnan nito bilang pinilit lamang. Sa huli nakamit ni Melissa at ng kanyang pamilya ang hustisya. Bagamat hindi maibabalik nito ang buhay na nawala, ang mga aral na natutunan mula sa kanyang kaso ay hindi malilimutan. Ang pagkakaibigan kung minsan ay para ng pamilya, kung saan ang ina ng iyong kaibigan ay naging parang pangalawang ina mo na rin. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang isang katropa ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa nanay ng kanyang kaibigan? May 18, 2017, isang binatang nagngangalang Himant na 17 anyos pa lamang ang naisipang bumili ng second-hand na motor. Desidido siyang makakuha ng $500 sa kanyang ama para mabili ang nasabing motorsiklo. Nakausap na ni Himant ang nagbebenta nito. Ang kailangan niya nalang gawin ay humingi ng pera sa kanyang ama at makukuha na niya ang pangarap niyang motor. Sinabi ng binata sa kanyang ama na nakakita siya ng second-hand na motor sa halagang $500 at mukhang maayos naman ang mga dokumento nito. Pumayag naman ang kanyang ama dahil alam nitong matagal nang gusto ng kanyang anak
ang magkaroon ng motorsiklo at ibinigay kay Hemant ang kailangan nitong pera. Puno ng pananabik at sigla, niyaya ni Hemant ang kanyang kaibigan at lumabas upang bayaran ng motorsiklo. Isang perpektong araw, puno ng pag-asa at kasabikang sa wakas ay magkakaroon na siya ng sariling motorsiklo. Ngunit sa paglipas ng mga oras, kakaibang katahimikan ang namayani sa bahay. Hindi pa bumabalik si Hemant. Inaasahan siya ng kanyang ama na uuwi kaagad pagkatapos ng maikling biyahe gamit ang nabiling motorsiklo. Dahil sa hindi mapalagay, kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinubukang tawagan ng anak. Ngunit sa kanyang pagkabigla, naka-off ang cellphone ni Hemant. Sinubukan niyang muli itong tawagan, umaasang signal issue lang yun o kaya ay tatawag si Hemant. Ngunit ganoon pa rin. Nang dumidilim, lalong nababalisa ang ama ng binata. Hindi niya maalis ang namumuong takot na may hindi tama. Dahil sa pag-aalalang bumabalot sa kanyang isipan, nagmadali siyang pumunta sa Guna Police Station upang iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya sa pulisya kung paanong humingi si Hemant ng $500 para makabili ng motorsiklo at hindi na nakauwi at ngayon ay naka-off pa ang mobile phone nito. Gayunpaman, hindi na alarma ang pulisya. Naisip nila na baka nalilibang pa sa labas si Hemant kasama ang mga kaibigan nito pagkatapos makuha ang motorsiklo. Marahil ay medyo malayo ang pinasyalan ng magkakaibigan. Ipinagpalagay nilang nagsasaya lang ang binata kasama ang kanyang mga katropa at sinabi sa ama na huwag mag-alala. Tiniyak nila sa kanya na malamang na di magtatagal ay uuwi na rin si Hemant. Ngunit ang mga oras ay patuloy na lumilipas at si Hemant ay hindi pa rin umuwi. Kinabukasan nakatanggap ng tawag ang ama ni Hemant mula sa mobile phone ng kanyang anak. Ngunit hindi si Hemant ang nagsasalita. Sa halip, ibang lalaking may malalim na boses ang nasa kabilang linya. Humihingi ito ng $60,000 pang tubos kay Hemant. Binalaan din ito ang ama ng binata na huwag sabihin kahit kanino, lalong-lalo na sa mga pulis, na dinukot si Hemant kung ayaw niyang may masamang mangyari sa kanyang anak. Natakot ang ama ni Hemant para sa buhay ng kanyang anak, kaya sumang-ayon nito na lumikom ng $60,000 o mahigit 3.3 milyon peso sa kasalukuyan sa lalong madaling panahon. Nakiusap siya sa tumatawag na huwag saktan ng kanyang anak. Sa sandaling natapos ang tawag, mabilis na sumugod ang ama ni Hemant sa istasyon ng pulisya at sinabi sa kanila ang lahat. Ang sitwasyon ngayon ay naging isang seryosong kaso ng pagdukot sa 17-year-old na binata. Naglunsad ng agarang investigasyon ng pulisya, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, wala silang mahanap na anumang solidong lead. Pagkalipas lamang ng 2 araw, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa hindi kilalang numero. Sinabi ng tumatawag sa kanila na may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang binata sa ilalim ng patil na Railway Bridge. Nasunog ito ng husto na imposibleng makilala. Sa bagong impormasyong ito, naging alerto ang mga pulis at inisip na baka si Hemant ang natagpo ang wala ng buhay na katawan. Ngunit nang makarating sila sa pinangyarihan at makuha ang katawan, napagtanto nilang hindi ito si Hemant, kundi ang kaibigan nitong si Retik. Ang hindi inaasahang pagtuklas na ito ay nagpalipat ng kaso sa isang ganap na bagong direksyon na nag-iwan sa pulisya ng malaking palaisipan at kawalan ng kasiguraduhan. Dinukot ang binatang si Hemant, pero makalipas ang 2 araw, hindi ang kanyang katawan ang natagpuan, kundi sa kanyang kaibigang si Retik na sobrang nasunog ang katawan na hindi na makilala. Ano ba talaga ang nangyayari at sino ang nasa likod nito? Iisang tao lang ba ang responsable o isang grupo? Maila pa ang katotohanan at walang sinuman ang may anumang kasagutan. Gayunpaman, patuloy na lumalim ang misteryo sa kaso. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang grupo ng 5 binatang magkakaibigan, sina Hemant, Lukish, Ritik, Sanskar at Hanidupi. Napakalapit nilang lahat, laging nagdadamayan sa isa't isa kahit anong mangyari. Si Hemant ay nagmula sa isang mayamang pamilya, bilang ang kanyang amang si Antar Singh Meena ay may magandang trabaho sa Departamento ng Patubig. Naging kakaiba ang mga pangyayari. Nang sumunod na araw ay nakatanggap ang kanyang ama
ng isang nakakatakot na tawag para sa pagtubos sa kanyang anak. Nang hihingi ng pera ang tumatawag bilang kapalit ng pagpapalaya nila kay Hemant. Mabilis na nagpunta sa himpilan ng pulisya ang pamilya ng binata at mabilis na na-track ng pulisya ang mobile number na ginamit pang tawag sa tatay ni Hemant para sa paghingi ng perang pangtubos sa isang lokasyon sa Indore, mga 155 miles ang layo mula sa Gona. Sa kabila ng pagpunta sa Indore at paghahanap sa mga nakapaligid na lugar, walang mahanap ang mga pulis na anumang solidong lead. Tila matalino ang taong nasa likod ng buong sitwasyong ito. Lumipas sa mga araw at parang umabot na sa dead end ang paghahanap kay Hemant. Ang isa pang pangkat ng mga pulis ay abala sa pagpapakita ng larawan ng binata sa iba't ibang kapitbahayan, umaasang may nakakilala sa kanya o mag-alok ng clue tungkol sa pagkawala nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring kinahantungan ang lahat ng kanilang pagsisikap dahil walang sinuman ang may anumang kapaki-pakinabang na impormasyong maibabahagi. 2 araw ang lumipas ng ganito, wala man lang progress. Dahil sa pagkabigo, nagpasya ang pulisya na maghukay ng mas malalim at nilapitang muli ang ama ni Hemant para sa mas masusing pagtatanong. Inaasahan nila na maaari siyang magbigay ng ilang insights sa mga kamakailang aktibidad o nakasama ni Hemant na maaaring humantong sa ikakausad ng investigasyon. Sa panahon ng pagtatanong, sinabi ng ama ng binata na lumabas ang kanyang anak kasama ang 4 nitong mga kaibigan para bayaran ang motorsiklo noong araw na nawala ito. Ngunit hindi lang yon, ang isa pang mahalagang piraso ng impormasyon ay kinasasangkutan ng isang babaeng nagngangalang Punam Dupi, ang ina ng isa sa malalapit na kaibigan ni Hemant na si Honey Dupi. Ayon sa ama ni Hemant, madalas na pumupunta ang kanyang anak sa bahay ng mga ito. Gayunpaman, mayroong isang bagay na labis na gumugulo sa kanyang ama. Napansin nito sa paglipas ng panahon na ang tahanan ni Punam Dupi ay madalas na binibisita ng mga taong para sa kanya ay mga kahina-hinala, mga individual na hindi niya pinagkakatiwalaan. Dahil dito, hindi siya komportable at maraming beses na niyang binalaan si Hemant na lumayo sa bahay na yon. Natatakot kasi siya na baka may mangyaring masama. Sa kabila ng mga babalang ito, nagpatuloy si Hemant sa pagbisita doon. Sa bagong detalyeng ito, inilipat ng pulisya ang kanilang atensyon sa 4 na kaibigan ni Hemant. Habang sinimulan nilang hanapin ang mga ito, nakakita sila ng isang mahalagang clue. Habang nasa bahay ang 3 sa mga magkakaibigan, nawawala ang isa sa kanila na si Ritik. Itinaas nito ang posibilidad na maaaring sangkot si Ritik sa pagkawala ni Hemant. Tulad ng nabanggit ko na, ang pagsisiyasat ay nagkaroon ng isang malagim na twist nang ang nasunog na katawan ni Ritik ay natagpuan sa ilalim ng isang railway bridge. Nilas-las ng kanyang leeg at mga kamay gamit ang isang matulis na bagay. Ito ay isang malaking break sa kaso. Ang pitaka ni Ritik ay may lamang tiket sa bus mula sa Patnipura, Indore. At ang huling lokasyon ng teleponong ginamit pang tawag sa ama ni Hemant para humingi ng pantubos ay tumugma din sa lugar na yon. Nilinaw nito sa pulisya na malamang nasangkot ang mga kaibigan ni Hemant sa kanyang pagkawala. Dahil sa hinalang ito, dinala ang 3 mga kaibigan ni Hemant na sina Lokesh, Honey Dupi at Sanskar para sa pagtatanong. Dahil ang 3 ay mga minor de edad pa, hindi sila maaaring marahas na tanungin ng mga pulis. At dahil walang matibay na ebidensya para maiugnay sila sa krimen, ang pagtatanong ay hindi humantong sa anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang walang matibay na patunay laban sa kanila, ang magkakaibigan ay pinakawalan sa ngayon. Sa kabila nito, itinuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon dahil nawawala pa rin si Hemant. Habang isinasagawa ang pagsisiyasat, isang nakakagulat na pagtuklas ang dumating sa liwanag. Si Lokesh, ang isa sa mga kaibigan ni Hemant, ay tinapos sa parehong brutal na paraan tulad ng kay Ritik. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa kagubatan ng Nema, pagsasalamin sa nakaraang krimen at pagdaragdag ng higit pang mga layer sa misteryo. Sa puntong ito, malinaw na may mas mapanganib na nangyayari. Ang katotohanan na ang mga kaibigan ni Hemant ay isa-isang pinapatay ay hindi maaaring maging isang pagkakataon lamang. Lalo na dahil kapwa tinapos sina Ritik at Lokesh
Sa parehong marahas na paraan, nagsimulang maghinala ang pulisya na ang sinumang may alam sa pagkawala ni Hemant ay tinatarget upang pigilan silang magsalita. Hindi nag-aksaya ng oras, ibinaling ng pulisya ang kanilang atensyon kay Poonam Dupee. Sa lalong madaling panahon lumitaw ang ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa kaso. Isang detalye ang lumabas. Nang si Poonam ay dinala para sa pagtatanong, ang mga pulis ay nakatanggap ng mga tawag mula sa mga makapangyarihang mga indibidwal na sinusubukang ipagtanggol si Poonam. Kaya't lalo lamang nitong pinalalim ang kanilang hinala laban sa kanya. Nilinaw na may mas malaking bagay na naglalaro at si Poonam ang nasa gitna nito. Pinahigpit pang lalo ng pulisya ang kanilang pagtatanong kay Poonam sa kanyang anak na si Honey at sa kaibigan nitong si Sanskar na malapit din kay Hemant. Ang naganap sa panahon ng interogasyon ay isang lubhang nakakabagabag at nakagigimbal na paghahayag. Mula sa impormasyong kanilang nakalap, naging malinaw na si Poonam Dupee ay palaging hinihimok ng isang walang sawang pagkauhaw sa kayamanan at karangyaan. Handa siyang gawin ng anuman upang makuha ang kanyang mga hangarin. Sa paglipas ng panahon, nasangkot siya sa mga ilegal na gawain at ang kanyang tahanan ay naging isang tagpuan para sa mga makapangyarihang indibidwal kung kanino siya nagkaroon ng bawal na relasyon. Habang tila maayos ang takbo ng buhay para kay Poonam, naging madilim ang lahat nang ang kanyang anak na si Honey ay nakipagkaibigan kay Hemant. Habang lumalalim ang kanilang pagsasama, nagsimulang madalas na bumisita si Hemant sa tahanan ni Poonam. Nang malaman ni Poonam na ang ama ni Hemant ay may mataas na posisyon sa Departamento ng Irigasyon at Mayaman, mabilis na nagbago ang kanyang mga plano. Nakikita niya si Hemant bilang paraan upang masunod ang kanyang mga sakim na pagnanasa at nagsimulang manipulahin ito upang mahulog sa kanyang bitag. Tuwing wala si Honey, bumibisita si Hemant at sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang hindi nararapat na relasyon sa pagitan ni Hemant at Poonam, ang ina ng kanyang kaibigan. Lumala ang mga bagay ng si Poonam na laging naghahanap ng higit pa ay nakumbinsi si Hemant na dalhan siya ng mahalagang bagay mula sa kanilang tahanan. Nagawang magnakaw ng binata ng malaking halaga ng pera at ninakaw pa nito ang gintong hikaw ng kanyang ina. Nang maglaon ay isinangla ito ni Poonam sa isang mag-aalahas na nagngangalang Rakeshoni sa halagang $3,000. Ang sexual na relasyon ni Hemant at Poonam ay lihim na nagpatuloy. Ngunit ang mga sikretong tulad nito ay bihirang manatiling nakatago magpakailanman. Sa kalaunan, natuklasan ni Honey Dupee ang nangyayari sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang kaibigan. Malalim siyang nasugatan ng pagtataksil na ito at ang dati niyang malapit na relasyon kay Hemant ay nauwi sa mapait na sama ng loob. Mula sa araw na yon, hindi na napigilan ni Honey ang galit na nararamdaman at ang tanging naiisip niya lang ay ang paghahanap ng perpektong sandali para makapaghiganti kay Hemant sa pagtataksil nito sa kanyang tiwala at pagsira sa kanyang pamilya. Dumating ang perpektong sandali nang si Hemant kasama si Honey Dupee ay umalis ng bahay na may dalang pera para bayaran ng motorsiklo. Palihim na inayos ni Honey ang ilan sa kanyang mga kaibigan na magkita sila sa kagubatan ng Nema sa ilalim ng pagkukunwaring pagkakaroon ng isang party upang ipagdiwang ang bagong motorsiklo ni Hemant. Sabay sila ni Hemant na pumunta sa kagubatan sakay ng scooter ni Honey kung saan nagsimula silang uminom ng alak. Wala si Sanskar noon kaya't 4 lang silang naandon at may dalang malaking halaga ng pera si Hemant. Ginamit ni Honey ang cash na ito bilang pain para hikayatin sina Ritik at Lukish sa kanyang masamang plano. Habang nagpapatuloy ang inuman, naghintay si Honey ng tamang pagkakataon. Nang dumating ang sandali, kinuha niya ang isang walang laman na buti ng alak at malakas na hinampas ito sa ulo ni Hemant. Nabasag ang bote at malubhang nasugatan ng binata. Matapos mabasag ang bote, hindi na nag-aksaya ng oras si Honey. Marahas na nilas-las nito ang liig at mga kamay ni Hemant gamit ang basag na bote. Bumagsak si Hemant sa lupa na mimilipit sa matinding paghihirap. Sinamantala ang pagkakataon, kinuha ni Honey ang $500 na dala ni Hemant at pinaghatian nilang tatlo ni Ritik at Lukish ang pera. Pero mas malaki ang parte ni Honey kaysa sa kanila.
Kinuha rin ni Honey ang dalawang mobile phone ni Hemant. Ini-off ang mga ito at itinako. Sa oras na yon, napagtanto nilang nalagutan na ng hininga si Hemant. Upang pagtakpan ang kanilang krimen, gumamit sila ng petrolyo upang sunugin ang katawan ng binata sa kagubatan. Umaasang kahit na matagpuan ito, hindi na ito makikilala. Matapos matiyak na tapos na ang lahat, sabay silang umuwi sa kani-kanilang tahanan. Iniwan ang nakakakilabot na eksena. Nang makauwi si Honey, ipinagtapat niya ang lahat sa kanyang inang si Poonam. Determinado na protektahan ang kanyang anak at pagtakpan ng krimen, mabilis na gumawa si Poonam ng isang bagong plano. Sinabi niya kay Ritik na pumunta ito sa Induri at gamitin ang mobile phone ni Hemant para tawagan ang ama nito at humingi ng pantubos na $60,000. Naengganyo ng pangako ng pera, si Ritik ay sumunod sa kanyang mga tagubilin nang walang pag-aalinlangan. Kalaunan ay sinabi ni Poonam na nung wala si Ritik sa pag-iimbestiga ng pulisya sa kanila, ito ay dahil nagpunta ito sa Induri. Ginawa niya ito upang ilipat ng pulisya ang lahat ng kanilang hinala kay Ritik. Ngayon ay nangangamba si Poonam na kung mahuli ng mga pulis si Ritik, aaminin nito ang lahat sa mga pulis sa ilalim ng panggigipit at ilalantad ang buong katotohanan. Upang maiwasan nito, nagpasya siyang iligpit na rin ng binata. Nang bumalik si Ritik mula sa Induri, pinapunta niya ito sa isang tulay sa ilalim ng pagkukunwari ng isa pang party kasama si Honey. Sa pagkakataong ito, isinama na rin nila si Sanskar sa plano na tinukso rin sa pangako ng pera. At sa ilalim ng tulay, kagaya ni Hemant, tinapos rin ni Honey si Ritik sa parehong paraan. Hindi nagtagal, hindi na rin mapakali si Lokesh at nagsimulang hingin ang parte niya ng ransom money kay Poonam. Nagbanta si Lokesh na pupunta siya sa pulisya at sasabihin sa kanila ang lahat kung hindi niya makukuha ang perang para sa kanya. Alam ni Poonam at ng kanyang anak na problema na ngayon si Lokesh, kaya't kailangan na nilang patahimikin ito. Para mawala ang panganib, gumawa sila ng isa pang malupit na plano. Nilinlang nila si Lokesh na bumalik sa parehong gubat kung saan iniligpit si Hemant. Doon ay wala rin siyang awang tinapos ni Honey sa parehong malupit na paraan gaya ni na Hemant at Ritik. Sa isang nakagigimbal na paghahayag, sa kalaunan ay ipinagtapat ni Poonam na kung hindi sila nahuli, si Sanskar na sana ang susunod nilang ililigpit dahil marami na rin itong alam tungkol sa buong nangyari. Kaya't plano na rin sana nila itong alisin sa kanilang landas. Sa kabutihang palad, bago pa nila maisakatuparan ng masamang plano, natagpuan na ang katawan ni Hemant, batay na rin sa kanilang ginawang pag-amin. Patay sa napakaraming ebidensya at mga testimonya ng mga saksi, sina Poonam Dubey at ang kanyang minor de edad na anak na si Honey ay parehong binigyan ng habang buhay na sentensyang pagkakakulong nang walang kasiguraduhan ng parol.